Uminit ang usapan. May expose si Duterte. Senator Marcoleta hinarang si Senator Soto dahil ma-expose si Pangulong Duterte. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Panoorin natin ito. Whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? 2016 onwards, yes, 2016 onwards, right. We would like to clear the reason. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards, may follow-up? Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright, kasi based on your, una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Sa unang bahagi pa lang ng pagdinig, ramdam na ramdam ang tensyon. Pero teka, bakit parang biglang tila umiwas si Senator Marcoleta? At bakit tila pinutol niya agad ang tanong ni Senator Soto? Totoo bang time's up na ito o may mas malalim na rason? Dito nagsisimula ang init. Mula pa noong 2016, hindi nawalan sa usapan ang pangalan ng dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Oo, siya ang naging pangulo na naglukluk ng ilang mga opisyal sa pwesto. Pero kapag binanggit ang pangalan niya sa gitna ng investigasyon, laging may kaba. Kaba kasi baka may sumabog na revelasyon. Kaba kasi baka may mailantad na ayaw sanang lumabas. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, ghost, merong nagawa, may nagawang palpak, may nagawang tama. Ngayon, tapos narinig namin yung kwento sa television tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to. Ang tanong na kumikiliti, na-appoint ka ba ni Duterte o ni Marcos? Simpleng tanong yan, pero may laman. Ito ay may kinalaman sa hearing ni Diskaya. Kung si Duterte ang nag-appoint, therefore may bigat ang susunod na usapan. Kung si Marcos naman, ibang direksyon ang kwento. Pero bago pa man lumalim ang linya ng tanong, Marcoleta agad ang sumalo. When they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Bakit tila hinarang? Sabi ng iba, normal lang daw yun, parte ng depensa. Sabi ng iba, time's up na talaga yun. Pero kung titignan mo mabuti, bakit tila kinakabahan? Pero kung wala namang dapat ikatakot, bakit kailangang pigilan si Senator Soto? Therefore, may posibilidad ba na may iniingatan? Atin pang itong pakinggan at panoorin mga kaibigan ng buo. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards, may follow-up? Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright, kasi based on your, una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, ghost, merong nagawa, may nagawang palpak, may nagawang tama. Ngayon, tapos narinig namin yung kwento sa television tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Sa inyong napanood kaibigan, ano sa tingin nyo? May malalim ba na koneksyon ang dating Pangulo? May tila pinoprotektahan ba si Senator Marcoleta? Ikaw na ang humusga kaibigan. Pero sa harap ng lahat ng sigalot, may isang pangalan na hindi pwedeng harangin, hindi pwedeng takpan at hindi pwedeng iwasan. Therefore, sa dulo ng lahat, sa ating Panginoon Jesus pa rin tayo babagsak. At ito ang totoong liwanag. Sabi nga sa 1:8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay.
Kung iisipin, maraming gustong itago ang katotohanan sa Senado, pero sa ating Panginoong Hesus, walang natatakpan. Therefore, kung gusto natin ng totoong katarungan, ng totoong kaliwanagan, siya ang dapat lapitan, hindi lamang ang mga politiko. At ito ang hamon. Kung mainit ang usapan tungkol sa kapangyarihan ng tao, mas mainit ang usapan tungkol sa kaligtasan na dala ng ating Panginoong Kristo. Pero ang tanong, makikinig pa tayo? Therefore, baka ito na nga ang oras para ikumpara natin. Kanino ba talaga tayo nagtitiwala? Sa mga tao o sa ating Panginoon Diyos? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay nga po na kayo po ang aming Panginoon Diyos na nakakaalam kung ano po ang nararapat. Tulungan niyo po kami at patnubayan. Ibigay po sa aming Panginoon ang katotohanan na wala po kaming ibang pupuntahan kundi sa aming Panginoon Jesucristo lamang, na kayo po ang nakakaintindi lamang sa amin. Patnubayan niyo po kami at naway patnubayan rin po ang lahat ng mamayang Pilipino, ang aming mga leaders at ganyan Panginoon, ang buong sanlibutan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming panalangin at salamat po sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.